Ito idagdag ko na din bago natin maiwan yung ICC at kay dating Pangulong Duterte. Buhay pa ho ito. No, buhay pa ho si Roque, mga kababayan. At dito nga po, bakit naman nakabuka na naman ang bunganga ni Harry Roque? No? Sa lahat ng mga media, kapag si Harry Roque ang tinatapik, lagi hong nakabuka ang bunganga ni Roque. Ano ba meron? Hindi po papel ng International Criminal Court ang kalabanin ng mga kalaban sa larangan ng politika. Anong pinagsasabi nitong bakla ng si Roque na ito? Anong politika? Dati pa lang ho, mga kababayan. Dati pa may kaso na o ikinaso na at iniimbestigahan na ng ICC ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? 2017, nung nag-umpisa sila na pumunta doon sa ICC, doon sila nagsumbong. Bakit to? Kasi nung mga panahon ng ang presidente o nung mga panahon na yon, ang presidente si dating Pangulong Duterte. Ngayon, pakiwari at ramdam nila at nakikita nila sa sitwasyon, walang kahihinatnan. Walang kahihinatnan kung sa Pilipinas sila magkakaso. Di po ba? Kaya doon sila pumunta sa ICC kung kailan tayo po ay kasali pa sa International Criminal Court, mga bossing. Di po ba? Ganun yun. Kaya ano yung sinasabi ni Roque na hindi po papel ng International Criminal Court na kalabanin ang mga kalaban sa larangan ng politika para i-discredit ang ICC, na ang nangyayari lang at ginagawa kay Tatay Digong nila ay pamumulitika lang para bigyan ng bigat yung sinasabi nung 18 marites na si Trillanes ay nagbabayad o binabayaran yung ICC ng magkano daw? 2 milyong dolyar daw ho, mga bossing. Kung kayang, sabi nga ni Trillanes, kung kaya na suhulan ni Trillanes ang ICC, ano pa po kaya ang kayang gawin ng dating Pangulong Duterte noong mga panahon na sila pa ang nakaupo sa posisyon? Tingin nyo, hindi susuhulan ng dating Pangulong Duterte yon? Di ba? Yung mga pulis nga, di ba, may mga pagsuhol na, eto, kapag ka nakahuli ka, no, ng adik, o kung whatever, no, tulak, 500,000 kapag kabuhay. Suhol pa din yun, 1 million pagpatay, 2 million kapag kanang laban. Di ba? Gumagamit sila ng pera. Tingin mo hindi gagamitan ng pera ni dating Pangulong Duterte yan? Huwag nga kami, Roque. No? Ang gawin mo, umuwi ka na. 5 buwan na lang ang natitira sa iyo. At uhusgahan ka na, hahatulan ka na ng ICC. Konti na lang yung nalalabing araw mo. No? Kaya ang gawin mo, umuwi ka na. So yung ginawa po o sinasabi ni Roque, mga kababayan, na ginagamit ang ICC para sa mga kalaban sa politika ni Pangulong Bongbong Marcos, kagaya ni dating Pangulong Duterte, para mabigyan po ng bigat yung sinasabi ng 18 marites na binayaran o binabayaran ni Trillanes ang ICC. Nako, ito may balita po ako sa inyo para po doon sa 18 marites, mga kababayan. Ito. Ay 18 dating Marines posibleng ipakontempt ng NBI kung yari kayo. Kasi naman, no, sa mga pabarya-barya, bilis nyo pumatol, hindi nyo inaalam kung ano yung mga posibleng kaharapin ninyo pagkatapos Baka mamaya iwanan kayo ng mga naghikayat sa inyo na pumunta dyan. No, wag nyo kaming sisihin kung bakit namin sinasabi yung mga ganito. Kasi halata naman mga boss. Halatang halata yung kilusan at yung mga sinasabi ng 18 marites. Halatang kasinungalingan po. Ngayon, kung si Gutesa ipinatawag
ng Department of Justice, biglang naglaho po. Ito naman, ang 18 marites. Ipinapatawag ng NBI, mga naglaho na din ho. Same! Tapos ang gusto ni Marcoleta, ipatawag pa sa Senate Blue Ribbon Committee etong 18 marites. Para saan? Para ano? Aksayahin ang pera ng bayan, ang oras ng mga senador, sa walang kakwenta-kwentang mga tanim witness? O, pakinggan nyo ho. Umano'y 18 dating Marines posibleng ipakontempt ng NBI kung iisnabin ang Sabina. Ida tayong balitang Ay kayo! No? Eto, mga bossing, malamang magkakalaglagan ho sa puntong ito. Wala na yan, mga ghost na yan, sabi ni Annalyn Ando. Malamang ho. Gone in 60 hours, sabi ni Chris Angel. Oh. Malamang kung may mahuli, makuha dito. Magkakalaglagan ho ito. No? Gaya po nung sinasabi ng dating senador na si Antonio Trillanes na malamang pumiyok itong mga ito mga ilang linggo lang. Bakit? Yung iba baka napilitan lang, baka dahil bunsod ng pangangailangan ng pera. Ano po? Masabi, pinilit lang po kami. Sabi, uupo lang daw po kami sa likod. Tapos, si Attorney Balikod lang po ang magsasalita, Baligod ang magsasalita. Baka ganun yung naipangako. Hindi na i-open sa kanila na pwede pala silang makasuhan ng libel. Na pwede silang makasuhan ng kung ano-ano, di ba? yan, RH15. Sabi ni founder ng Cereza Force, malapit na yan, Ninong. Malapit na. Naku, ayan na daw, malapit na daw ho, mga bossing. Makulong yung 18 marites. Giselle Ricafort. Giselle. Posibleng ipakontempt ng National Group Investigation ang 18 nagpakilala na mga dating sundalo kung hindi sila sisipot bukas sa kagawaran. Ayon kay NBI Director Atty. Martin Matibag, maaaring ikonsidera ng Bureau o irekomenda ng Bureau sa Ombudsman na isyuhan ng contempt order ang umano'y mga Ba't gano'n naman kasi ang style ng mga inilalabas na witness nila Marcoleta at nitong sila defensor? Ano po? Pagka yung nasa cross-examination na ho, yung mga katanungan na alamin, identity, aalamin kung ano ang motibo nila, aalamin lahat kung bakit nila ginagawa ito, aalamin kung ano talaga katotohanan, biglang mga naglalaho. Ganon din ho yung kay Gutesa. Oh, patawag ng DOJ, biglang naglaho na ho, hindi na sumipot, hindi na ho natin nakita. Eto, 18 naman. Hindi na din makikita. Pinatawag lang ng NBI, pero yari kayo. Mukhang ipapakontempt kayo. Sa madaling salita, mukhang ipapakulong kayo pag hindi nyo pinansin yung pagpatawag o yung subpoena sa inyo. Bagman, ni resign Congressman Saldico ng artikol. Pwede rin anya magpasaklolo ang ahensya sa korte kung iisnabi ng mga dating sundalo yung kanilang sabina. Kailangan, sabi ni Matibag, na mismong yung mga former marine yung lumutang sa NBI para mausisa sa kanilang affidavit, malaan yung partisipasyon nila at hindi lang maging hearsay yung kanilang mga aligasyon. Correct! Oh! Ayan oh! Binibigyan kayo ng pagkakataon para patibayin yung inyong mga sinasabi. Pero bakit wala? Kung kailan ito yung perfect time na para sa inyo. 'Di ba Sunny Reyes? Oh. Out of 18 daw, wala ang dating sec ni BP Salot, no? O baka yung 8 sa 18 baka security ni BP Sara, yan yung ibig nyo sabihin, di ba, sir? Oh. Pakinggan natin. In-expect po namin namatid sila kasi inisyon po namin sila ng subpoena under the deputization of the Office of the Ombudsman. And the Office of the Ombudsman has the contempt power. We will coordinate with the Office of the Ombudsman because we are deputized. So we will probably recommend na baka kailangan ma-exercise yung contempt power or probably we will determine pagpadala ulit kami ng panibagong subpoena. Ang problema nga, hindi na natin alam kung saan nagpunta. Although Nang putik naman yun, no?
Lahat na lang ng witness ni defensor puro ganito. Hindi alam kung saan nagpunta na. The Oh, address given is the address of the office of Atty. Balikod. yung binigay na address kay Balikod.